Right, today mga lads, yan ngayong araw kakalikutin natin ng konti yung ating ECU. Medyo itutunan natin siya kasi hindi pa natin nagagalaw mula nung kinabit natin, no. Yan, nakakonect na yan mga lods. Buti na lang hindi ko pa binibigay sa iba yung ano ko, cellphone holder ko, kayong bracket yan, yung stainless na bracket. Magagamit ko pa pala. Yan, so connected na to. Pansinin nyo yung kanyang TPS from 0 to 100% connected siya. Hanap lang tayo ng medyo tahimik na lugar or yung wala tayong may istorbo. Wala pa pala akong gasolina. Mukhang maubusan ako dyan. Alright, so punta muna ako sa walang may istorbo mga lads. Check natin yung kanyang basic tuning. Alright, let's go! Alright, nakakasilaw. Halos di ko makita yung cellphone. Pupunta lang ako dun sa paborito kong lugar kung saan tahimik at wala akong naiistorbo. Susubukan lang natin ito mga lods ha. Itong ano na ito, basic tuning. Dito madalas may ginagawa sa motor ko na talagang makaka-istorbo kasi nakakastorbo na lang ako sa kanila sa bago tawag. Hindi lang saan ako pupwesto. Dito na lang banda. O diba? Hindi ko makaka-istorbo dito. Malayo na sa kabahayan. Dito na lang. Or dun pa. Dito. Balik ta rin natin. Tama-tama, mainit na rin yung motor. 84 degrees, no? Ayan. Siyempre, gamit natin si Red Leo na napakaangas ng tunog. Start na natin, no? Hindi ko lang kung makikita nyo to eh. Kasi medyo, brightness. Ayan, sagad na. Walang gas. Patay tayo dyan. Mauutan tayo rito. Tulak tayo pa uwi. Dito tayo sa injector. Ito lang ang gagalawin natin sa injector lang, no? Ito kasi napapansin ko yung motor ko. Naglalaro sa 12.5. Reach kasi nagbo-blue siya, mga lods. Pag kulay blue, sobra sa gas. Pag kulay green, sakto sa gas. Medyo matakaw pero maganda yung bigay niyang power sa motor. Yung blue, matakaw sa gas at medyo delay. Kasi nakakabagal din yung masyado marami sa gas. Pag nag 12.6, nagiging green yung kanyang FR. Ayan o. Mapapansin nyo. 4,000 RPM. Dito yan, banda. Kagandahan itong mga lod sa basic tuning na to, para lang siyang equalizer, tapos baba mo lang siya. Kung saan yung sobrang gas, ibababa mo. Kung saan yung kulang ang gas, itataas mo lang. Ramdam ko rin kasi na medyo delay dito sa dito sa low RPM kasi nga medyo lunod. So pwede natin bawasan paunti-unti. Send. Ayan yung RPM nyo. Alam kong hindi accurate tong ginagawa ko kasi naka center stand lang, walang load. Pero na-correct naman natin ng kahit bahagya. Basta wag masyadong matakaw sa gas, okay na. Pagdating sa high RPM, maganda yung effort nya. Pagdating dito sa RPM na to, dito sa bandang 4,500, 5,000. Ayan. So okay siya dito sa high RPM, okay siya. Pagdating dito sa low RPM, medyo nalulunod siya dito sa baba. Naka kasi itong ECU na to, naka tune sa pure stock na Raider. Stock yung injector, throttle body, ignition coil, spark plug, lahat stock. Yun ang pagkakaalam ko ha, naka tune siya sa ganun. Kaya ito, naka na to eh. Naka 10 holes injector, 36mm throttle body, naka ignition coil, spark plug. So over sa gas kumbaga. Ayan, over pa rin eh. Babaan pa rin natin. Sagad na natin sa negative 5. Pwede mo kasi siyang babaan ng negative 5%. Pwede mo rin siyang taasan ng plus 5%. So ito, dahil over sa gas dito sa mababang RPM, babaan natin. Over pa rin, no? Pero at least nabawasan natin yung bigay ng gasolina kasi sayang naman yung gasolina. Wala namang power yan eh, yung sobra sa gas. Ang target value ko kasi mga lods, kahit 13 AFR from 1 to hanggang 6,000 RPM or 5,000 RPM. Kahit sana 13 AFR. Wala talaga akong problema dito sa 5,000 RPM. Pataas. Ito ang gagawin ko. Ibababa ko na lang to. Babawasan ko to. Tatlo na to. Tapos dito sa 5,000, konti lang. Send natin. Tignan natin. Ayan sa 4,000 nagbago na siya. Nag-okay na sa 4,000 mahigit. So binawasan natin ng negative 5% dito sa hanggang 3,800 RPM.
kasi sobra sa gas. Mas power pa rin yung 12.6 pataas. So hindi pa rin kaya nung basic tuning. Need pa siyang babaan pa. Pero okay na to. At nababaan naman na siya. 5,000, tignan natin. Yan, 5,000, okay naman. Dito lang talaga sa low RPM medyo lunod pa sa gas. Mga sabi-sabi sila na matakaw sa gas tong na to, NK. Matakaw talaga pag hindi mo siya i-tune mga lods, kasi mataas ang bigay niyang gasolina. Kaya nga merong to may tune. Pero dito sa basic tune, para dito sa motor ko, tingin ko hindi pa to sapat para mababaan ko yung bigay ng gasolina sa low RPM. So sunod ko na lang siguro tune sa tawag dito, advanced tuning. Kahit pa paano ito, nababawasan na yan. Mas matipid na siya ng konti ng gas. Pero mataas pa rin 12.5. Pagdating ng 4,000, saka siya tumataas ng 12.6. Maganda na yung EPR niya. Ganun na rin pataas. Diba? Gumanda yung niya, tumining yung minor niya, nabawasan yung gas. Matakaw kasi talaga sa gas pag to mga lods, hindi mo binawasan sa low RPM, kasi dapat dito kahit man lang 13, okay lang sa 13 dito sa low RPM. From 1,000 hanggang 6,000 nga, pwede pa yung pataas na yan, kailangan na talaga ng mataas na gasolina dyan. Okay na yung 12 point something. Dito kahit 13 okay lang. Susunod ko na lang i-tune yung advanced tuning mga lods. Dito lang muna ako sa basic tune. Mapapansin nyo, pag binira ko, pag binitawan ko, magka-14 siya. Normal lang yun mga lods. Magkikinsi pa nga yan kasi walang pumapasok na gasolina nun. Try naman natin. Ganda. Ganda mga lods. Wala lang tayo mapag-testingan dito Nawala yung medyo pigil niya sa low RPM. Gumaan yung hatak. Kasi nabawasan yung bigay niya ng gasolina. Nalulunod siya pagka sobrang gasolina Nakakabawas din ng hatak yun. Papansin nyo, ang ganda ng EPR Isa to sa gusto kong maayos sa low RPM. Control ko yung bigay ng gasolina. Kasi nga, syempre madalas ako dyan sa mga part na yan, mga RPM. Lalo na dito sa location ko, hindi naman pangwalwalan tong location ko Sabihin ng iba, ba't ka ECU? Wala namang problema mag-ECU mga lods. Ganito dito sa lugar namin. Kaya ko inaayos yung sa low RPM ko. Gusto ko pa nga i-trace yan sa low RPM. Siguro sa advanced tuning makukuha yon. Maliit lang kasi na ibabawas dito sa basic tuning 5% lang. Hindi ko pa nakalikot sa advanced tuning kung ilang porsyento ba yung pwede ibawas. Ganda. Hindi ko alam kung nakikita nyo pa yung EPR reading ko. Dito na lang tayo. Wala magandang mapuntahan. Diba? Ang ganda ng EPR. Konti lang yung tune mo sa ECU na to. Siguro kung naka pure stock ka lang, wala kang pinalitan kahit throttle body o injector. Ang ganda ng nito. Ganda ng reading nito. Okay naman yung 12.5 dos hanggang 12.5 ang problema, malakas sa gas yun. Lalo na mag nag-onsi ka, masyado nang matakaw sa gas. Okay. Ayos. Yun lang. Sa ignition halos di na ako naggumalaw doon. Wala namang problema doon sa ignition. Gumanda yung hatak. Kumino. Ayun kita niyo yung EPR. Madali lang siyang i-tono mga lods. Yung advance na lang hindi ko pa natatry. Titignan ko kung baka doon makukuha ko yung gusto kong EPR sa mababa, low RPM. Kasi dito konti lang pwede mong ibawas para mas matipid pa tayo sa gas. Pwede pang bawasan yun. Hindi lang kasi pwede nang masyadong walwal dito sa amin Ang liliit na kalsada. Pero at least naayos siya. Maayos-ayos ng konti yung EPR niya para hindi siya magmumog ng gasolina sa low RPM. Susunod, hanap pa ako ng mas magandang pwesto para doon naman ako sa advanced tuning. Bilayin natin ng konti dito.
Dyno lang to. Kaya ko ito ano to eh. Madali lang naman siya ito ng mga lods. Ang problema mo lang talaga yung pwestong na pagtutunuhan mo. Dito kasi hindi pwede mo isagad. Kaya nga yung stock natin naka 14, 13, 14 kasi stoic na AFR. Pag 12 talagang matakaw sa gas. Kaya kung ayaw mong matakaw sa gas, ipapatono mo siya ng matipid. Pero wag ka rin umasa na makakagain ka ng malakas. Ito yung kasi yung gusto ko sa mga ECU na to na yung mga mobile tune. Friendly user sila. Kung ayaw mo talagang magpa-tune sa dyno, pwede na dito eh. Kasi di ka naman nangangarera. Okay sa dyno talaga. 100% okay sa dyno. Pero dito, street tune okay na rin. Ganda manakbo kahit di mo na ipa-tune sa dyno. Kaya ganito kinuha ko. Kasi gusto ko talagang kalikutin habang nasa kalsada ako. Pero, syempre, di ko naman inaano yung safety no. Pag maluwag lang sa automating dyan sa cellphone, hindi ko naman siyang i-record eh. Tapos, i-review ko na lang eh. Oh? Ang ganda niya malakbo ngayon. Pakiramdam ko hindi na siya masyadong lunod eh. Bawasan na siya ng 5% sa low RPM. Kaya mas matining na yung ano niya, tunog niya sa low RPM at saka mas magana yung takbo niya. Umibigat kasi yung takbo niya mga lods kapag sobra sa gas. Sa high RPM naman, wala lang problema kahit stock settings pa siya. Kasi maganda naman talaga yung EFR sa high RPM. Ayun mga lads na, so kahit pa paano naayos natin. So susunod, try ko namang mag-tune sa advanced tuning. Ngayon kasi nasa ano lang tayo. Nasa basic tuning lang. Ayan na yun. Ito yung in-adjust natin mga lads. Yan. From 1.2 hanggang 3.8, naka-negative 5% sila. Yung tatlo na yan. Kasi sobra sa gas dito sa part na yan eh. Tapos dito sa 5.1, pataas. Okay na yan. Maganda na yung EFR dyan sa 5.1 pataas. Dito lang talaga yung problema. Tignan mo, sinagad ko na nga to. Negative 5% na siya pero 12 pa rin yung lumalabas sa EFR. 12.5. So, ibig sabihin, pwede pa siyang bawasan ng gasolina. Ngayon yung susunod kong ayusin. Hanggang dito na lang muna yung pangalikot natin na at least kahit pa paano makabawas-bawas tayo sa konsumo ng gas sa low RPM na hindi naman talaga kailangan na sobra sa gas doon. Sa mga nagsasabi no na malakas sa gas tong NK, totoo yun malakas siya sa gas kung hindi mo siya ipapatono. Kung gagamitin mo lang siya ng stock, malakas talaga siya sa gas. Ngayon kung kaya mo naman kalikutin mo, bawasan mo yung bigay ng gas. Wala akong ginalaw dito sa ignition mga lods ha. Ayan o. Ayan. So, naka-na pa rin sila lahat. Naka-zero lahat ng kanyang adjustment. Pwede mo siyang gawing halos kagaya ng konsumo ng stock. So, depende sa pag-tune. Pero kung gagayahin mo naman yung gas consumption or EFR reading sa stock, ba't ka pa nag-ECU kung gagayahin mo yun, di ba? Kaya tayo nag-ECU para palakasin yung motor. Pinaka number 1 yan eh. Papalakasin mo yung motor, kaya ka nag-ECU. So, ba't mo pa hahanapin yung gas consumption mo dun sa stock ECU? So, kailangan masanay ka na dun sa gas consumption mo dito sa racing ECU. Gusto mo ng tipid, huwag kang mag-racing ECU. Ganun lang yan mga lods. Ayun, so hanggang dito na lang itong video na ito mga lods. Next time ulit natin ito kakalikutin. So, ride safe sa lahat. Peace.